Magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman po ay isang episode ng TPL4 podcast dito sa channel ni Niolo. Ako po si TPL4, the political labandera, Maureen Rose Mejia Villar, all the way from Ormoc City. At ako po ay maghahatid sa inyo ngayong isang oras ng mga news na hindi siguro ninyo napapansin pero kailangan nyo malaman para hindi kayong nganga. So, mga kaibigan, kasi everyday po, pinapadalan po ako ng mga balita ng aming team researcher at iniisip ko na lang po na isusurpresa niya po ako ngayong araw. At ang isa pong bumungad sa akin ngayong hapon, kasi ano po ako nagising, late na po ako nagising kaninang morning. At ito po, kung nakaraan mga ilang araw ay nabigyan po ng ayuda ang mga tricycle driver sa Metro Manila ng 5,000 na ayuda po. Nung nakarang mga araw, mga 139,000 din po yon sa buong Metro Manila ay nabigyan ng ayuda dahil nga po sa krisis natin sa langis. Ngayon naman po, ngayong araw, kaninang morning po ay mag-aayuda na po para sa mga bus. Magbibigay na po ng ayuda sa mga pampublikong bus. At ang bibigyan po ang mga bus operators ng 10,000 pesos na fuel subsidy para sa bawat unit nila. Bawat bus. So, ibig sabihin, kung kayo po ay bus operator, sa bawat bus ninyo na nasa inyong garahean, bibigyan po kayo ng 10,000 subsidy kada bus. Ulitin ko kada bus, kung kayo po ay, kung yung business po ninyo ay PUB, public bus hindi jeepney bus. Kung meron, kada bus po bibigyan ng 10,000 na fuel subsidy para lang po maibsan konti yung nagmamahal na gasolina dahil hindi naman po kasalanan ng ating gobyerno kundi po yung nangyayaring sigalot doon sa Middle East. Nakakaapekto po yun sa atin. Tayo po lang ay receiver at wala tayong kinalaman sa gulo nila doon, pero naapektuhan tayo dahil po tayo ay gumagamit ng langis, lalong-lalo na yung may mga sasakyan. Siyempre. So, emergency situation po ngayon hanggang hindi pa po natatapos ang sigalot doon sa Middle East. Kailangan po tayo maghanap ng mga solusyon kung kaya pa natin po at kaysa na lang maging mga ingrata tayo sa ginagawang fast measures ngayon ng nating gobyerno para lang maibsan yung impact ng krisis sa atin. Tumulong na lang po kayo, huwag na po kayo magreklamo at magpasalamat kayo. Kasi kailangan po ng mabilisang solusyon ngayon, lalong-lalo na kung kailangan natin ipatuloy ang ating mga galaw. Kasi syempre, hindi na lang tayo gagalaw kasi mahal ang gasolina. Paano yung mga nagtatrabaho? Unless siguro kung malapit lang yung tinatrabahuan ninyo, di magbisikleta kayo papuntang trabaho ninyo, di ba? Pwede yun. Kaso sinabi ni Sara Duterte, para maka-save daw ng energy at saka ng gasolina, wag daw mag-carpooling at wag daw magbisikleta. So, makukuha po ng mga bus operators yung 10,000 na ayuda sa pamamagitan ng cash cheque or digital payments or e-wallet. So, kung sila po ay kung kayo po ay bus operator, public, hindi yung private So, kailangan po ninyo dumulog sa mga sa mga nearest niyo na kung saan po kayo naka-register. Na munisipyo ba or government agency, LTFRB. At maki-coordinate na po kayo
kung nabibigatan po kayo sa, yun nga, problema po ngayon, ang supply ng gasolina, tumataas po. Pero yun nga po, intindihin natin na hindi naman po natin to kagustuhan kasi hindi naman tayo yung nakipaggera. Naapektuhan lang po tayo. So tayo po ang mag-a-adjust. Di po ba? Instead na magreklamo na mataas yung gasolina, maghanap kayo ng paraan na makatipid. O, kaya nga, ngayon nagkakaubusan na nga daw ng mga electric powered vehicles. So, yun, isa po ng solusyon yun. Kung talagang naghihirapan kayo sa gasolina. Pero sa ngayon, kailangan po ng agaran na solusyon, temporary na solusyon, ang gobyerno po natin na naghahanap ng paraan para tulungan ng mga taong bayan. Hindi lang yung mga operators ng bus, pati po yung mga commuters. Kaya wag po sana sila makulit na itaas ang pasahe muna. Wag po muna yung kayo itaas ng pasahe muna. Binibigyan nga kayo ng gobyerno para hindi nyo itaas yung pamasahe muna. Kasi ang isa pong tinitingnan, once na itaas ang pamasahe, ganito po ha, once po itaas ang pamasahe, tapos natapos na yung problema doon sa Middle East, babalik na sa normal ang lahat, most likely hindi na po bababa ang pamasahe. Yun po yung dapat natin i-avoid. Kasi may mga na abusado din. So for as long as we can hold on na nasasubsidy pa ng gobyerno natin yung ating mga kababayan na nasa public utility industry, wag po ninyo pong wag po kayong mag-isip na itaas ang pamasahe kasi ang maapektuhan po ang karamihan sa atin nasasakay. Di po ba? So, hinay-hinay lang. Masyadong nagpapanik eh. Nagpapanik kayo. Gusto lang siguro nyo magpanik. Ewan ko ba? Kalma lang. Hindi tayo makakakita ng solusyon kung nagpapanik eh. Di ba? So, kaninang umaga ay si PBBM po ay pumunta po mismo sa PITX. At para lang po i-monitor niya, magmo-monitor po si PBBM sa fuel subsidy distribution sa mga bus operators. Personal na po siya bumababa sa ground. Tapos ini-inspect po niya yung terminal. Ayaw po natin magkaroon nga ng panic. At yung price hike para price hike sa fare hike iniiwasan po sa ngayon. Hindi pa po niya pinapataas ang mga pamiliti, mga pamasahe dahil nga dahil sa subsidy nito. So, yun nga. Sabi nila, ewan ko ba ba't sila galit? Sabi ng palasyo kasi, kahapon na hindi naman dina-downplay ng gobyerno natin ang krisis doon sa Middle East. Ayaw lang po talaga ng gobyerno natin na magpanic tayo. Magpanic buying, mag-hoarding. Hindi po bang nagiging paranoid ba? Instead na maghinap ka ng solusyon sa problema dahil sa paranoia mo na wala ka namang control, nanghahawa ka ng mas hysteria, paranoia mo sa ibang tao. Hindi po yung mabuti sa society natin kung ganun ang mindset. Dahil miserable buhay mo, dahil naapektuhan ka sa sigalot doon sa Middle East na nandito ka sa Pilipinas at worried ka, magdadamay ka na sa ibang tao na kalma lang at naghahanap ng solusyon sa problema ng mahal ng bilihin.
mahal na gasolina. At alam naman natin na once tataas ang gasolina, halos lahat po ng ating mga bibilin tataas din. Pero hindi po solusyon ng mga ibang tao diyan na maging na alam na natin may problema, nag-a-add pa sa problema dahil mga hindi galit sa gobyerno. Paano yan? Hindi rin kayo makakaisip ng maayos na solusyon kung galit kayo sa gobyerno. Yung gobyerno naghahanap ng solusyon, tapos galit kayo sa gobyerno kung merong ino-offer na solusyon. Kasi feeling niyo mas marunong pa kayo sa gobyerno. Tapos kung magkaroon ng problema, saan kayo pupunta? Doon di kayo magpapatulong sa gobyerno. So, hindi sa dina-downplay, doon po sa mga sumusubaybay sa nangyayari sa Middle East, may pumasok po kagabi na balita. I think kagabi to. At ito po ay nangyari sa Amerika. Sabi nung naglabas ng news si Donald Trump, ang US, na nakapag-usap daw sila sa Iran. Dahil nga po, hindi na daw, merong isa, sabi ni Trump nung Sabado, may bubombahin daw siya ng mga sa facility sa Iran. Ganito, ganyan. Tapos kahapon, parang nag-turn around po, umiba yung isip ng hangin. Pero dinideny naman po ng Iran na nakipag-usap ang US sa kanila. Pero tingnan na lang po natin in the next couple of days kung ano yun. Kasi doon po sa Amerika, pumalo na po yung isang barrel ng crudo doon ng $113. So imagine na lang po ninyo dito sa atin. Sa atin naman po, I think kanina may pumasok po na balita na may darating po na crudo. Pagpasok ko pa lang po kanina, hindi ko na napansin masyado yung balita. Pero, meron daw papasok. Saan ba yun? Hanapin natin yung balita. Okay. Pasensya na po. Real time po ito, ha. Hindi pala. Sorry po. Ang sabi dito is, ang ating supply dito sa bansa is currently 300 barrels of diesel. 300,000 barrels of diesel. And nag-order pa po iyon sa at darating po ngayong late March. Tapos meron pong inbound na 500,000 barrels inbound sa ibang separate po ng report ng Department of Energy. At yun nga po, pababa na po kasi ating reserves. So, ang PNOC, meron pong 2 million na barrel procurement. At tinitingnan po natin ngayon. So, currently po, ang inventory levels ng Pilipinas sa barrel inventory, crude oil, ay sufficient naman po for 30 to 60 days. Sana po tumigil na po yung war doon sa magra-running 1 month na po or 3 weeks, past 3 weeks na po yung sigalot doon sa Middle East. Sana po ay matapos na sila doon.
Tayo po, ang Pilipinas po ay nagko-consume ng roughly 200 to 500 barrels of oil per day. Oh, so maliit. Teka ha, ayusin natin to. Tayo po, kailangan po tayo mag-research. Ano po ito eh. Pasensya na po kay ano rin po yung pakiramdam ko, hindi pa rin po maayos yung pakiramdam ko. Kaya medyo low bat tayo. Yun nga po. So, papunta na po sa Pilipinas, 500,000 barrels. En route, ito po ay kinumpirma ng Department of Energy. Diesel po ito at fuel, para po ito sa fuel buffer ng bansa. Sa PNOC po, in the process of acquiring 2 million barrels of oil from various global suppliers. So, kailangan po natin, instead na i-ready na po natin mga sarili na kung panglitan na tatapos po mag-extend pa po ng more than a month ang sigalot sa Middle East, maapektuhan po talaga tayo. Pero sa ngayon po, okay pa naman. At galit na galit ang mga DDS kung sasabihin natin na okay pa ang sitwasyon ng Pilipinas. Nagagalit sila. Hindi ko alam kung bakit. Pero lagi naman sila nagpi-fake news. Kagaya ng isang araw, nagbalita ang mga kampo ng Duterte supporters na pinadalan daw ni Sultan Bolkiah ng Brunei ang Davao City ng langis ng oil. Na fake news po yun. Ito po hindi fake news. So, hindi sa dina-downplay ng palasyo. Ayaw lang po talaga natin magpanik. Kasi kung magpapanik po tayo, hindi po talaga tayo makakagalaw. Walang ano. Hindi kayo na makakaisip ng hindi tayo makakaisip ng solusyon at hindi nakakabuti ang magpanik. So, kung gusto nyo magpanik, kayo na lang, huwag kayo pong mandadamay ng mga ating kababayan na kalma-kalma lang. So, yun nga, ulitin ko ha, natapos na po nagbigay ng ayuda sa mga tricycle driver sa Metro Manila. Mahigit kumulang pumalo po na 139,000 tricycle drivers ang naayudahan ng mga nakaraang araw sa Manila ha. At ngayon po, ang kanilang pong sinunod ay mga bus operators sa Manila. 10,000 po kada bus ang fuel subsidy. Para po ito sa mga mananakay po din natin para hindi po muna sila magtataas ng presyo ng fare. So, at pumunta nga po kanina morning si PBBM doon. At huwag po sana tayo magpanik. Ngayon, punta tayo sa tali ha. Nawawala na po ko mga kaibigan. Meron pong meron pong update po sa kaso ng mga yung kaso ng mga asabungero. At ni-reopen na po yung kaso na yon sabi po ni DOJ spokesperson Polo Martinez na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ay nag-request ng reopening ng kaso base doon sa
base doon sa isang witness na si Julie Patindogan. Kasi po may mga hindi pa po na-identify na mga suspects. So, si Atong Ang po, hindi po sumipot sa DOJ probe na ito nung reopen po ang Sabongero case. So, yun po yung kanyang kargado niya. Hindi siya sisipot sa kanyang sariling kaso. Hindi po sumipot si Atong Ang doon sa kaso niya ng mga Sabongero. So, okay, good luck. So, nagbigay na po, update po, nagbigay na po ang ICI infrastructure nagbigay na po ang ICI sa DOJ ng kopya ng mga dokumento at records of investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Nagbigay na po sila. Nagsumite na ang Independent Commission on Infrastructure sa Department of Justice. Nandun na po yung kopya. Kapareho ito ng mga dokumentong isinumiti ng komisyon sa Ombudsman. Same documents noong March 13 pa, 2026. So, nandun na po ang mga papeles. I think, if I'm allowed to speculate, mawawala na po ang ICI sa katapusan ng buwan kasi nagampanan na po nila ang kanilang tungkulin bilang independent commission at yung kanilang mga resulta ng kanilang investigasyon ay ito na, tinurn over na po nila sa mga ahensya ng gobyerno na pwede pong aksyonan agad ang kanilang mga rekomendasyon. So, meron na pong, nauna na po sa Ombudsman at nauna na po sa Ombudsman at saka ngayon is sumunod na po ngayon kanina sa DOJ. So, hintayin na lang po natin yung resulta po ng kung ano man ang makikitang rekomendasyon doon ng ICI, sino po ang mga kakasuhan ng Ombudsman at ng DOJ. So, yan. Wag na po yung mga atat na lagi na lang nagko-comment or nagtatanong ano mang gawa, ano na nangyayari sa ICI, anong ganito ganyan. Ayan na po. Yung mga atat laging nagtatanong, hindi marunong maghintay, ayan na. Marunong po sana kayong maghintay, hindi kasi lahat po nadadala sa bara-bara, lalong-lalo na ganyan kakomplikado na kaso, anomalya ng flood control. Alam po na po natin kung sino-sino ang sangkot dyan. At hindi lang po basta-basta yung mga sangkot dyan, may mga senador dyan, kongresista, di ba? Ang problema, ang gusto po siguro ninyo panagutin ay yung mga walang kinalaman dyan sa anomalya na yan. Kaya pinag-aaralan po yan, ganyan. Mga maghintay po tayo sa sasabihin po ng Ombudsman at ng DOJ kasi nasa kanila na po yung mga papel. Sunod po ay alam po natin na si PBBM po malapit po sa ating mga magsasaka. At alam din po natin na naapektuhan na din po ang ating supply dahil sa tigalot. At isa po sa mga matatamaan kasi Pilipino po, alam po natin na rice is life, bigas. Parang hindi po tayo na sa bigas. Staple food po ang bigas. So, para yung presyo ng hindi sumirit yung presyo ng bigas, imported rice, lalagyan daw po ng price cap o limit ng presyo ng mga imported rice.
Oh. So plano po ng Department of Agriculture na magpatupad ng 50 pesos na price cap sa imported rice, ha? Imported po, hindi po yung rice na ating mga magsasakang Pilipino. 50 pesos per 50 pesos per kilo sa ang cap. Tapos minomonitor po ito sa apektado din po ang import natin dahil nga sa sigalot. Siyempre, anong gagamitin ng pag-import ng mga bigas from galing sa mga ibang bansa. Siyempre, yung kanilang mga barko kailangan ng krudo. Pero sa nakikita ko po naman, sapat po ang ating local. Ang local po natin na supply ng bigas. Kaya nga po si PBBM ay mabuti naman po na nakatutok. Tinutok po talaga ni PBBM, pagpasok pa lang po niya sa kanyang tungkulin bilang presidente, ang Department of Agriculture. So mataas po ang supply ng ating bigas. Kasi po yung harvest po mabuti po yung harvest. At kahapon, isang araw, yata yun, kailan ba yun? Pumunta po si PBBM sa Camarines Sur at doon po ay nag-inspeksyon po doon sa solar-powered na pump, irrigation. Solar-powered na po yung mga irrigation doon sa Camarines Sur at hindi na po sila kailangan ng krudo. So, naghahanap po yung presidente natin na makahanap ng mga paraan na hindi na tayo magdepende sa krudo, sa mga ganon. Kagaya ng pumping station na nagre-rely na sa solar, sa power ng araw. O, di ba? Malaking po 'yon. So, yun po yung kanyang pinuntahan doon sa Camarines Sur, pati nagtumingin din po siya sa isang food processing plant doon. So, yung presidente po natin, hindi ko alam kung anong kinagagalit ng iba dyan, na tinututukan po niya yung ating food security kahit noon pa siyang pagpasok pa lang po niya bilang presidente. Food security po ang kanyang major policy. At hindi ko alam kung bakit hindi ito na-appreciate ng ating mga kababayan na naghahanap lang siguro ng gulo. Pagkain po, masama po ba yun na maghangad ka na maging masagana na ang Pilipinas sa food? Naghahanap ng paraan ng presidenteng ito kung paano tayo maging food secure at saka food sufficient. Tapos galit na galit kayo sa kanya at sabihin nyo walang ginagawa. Tapos nagrereklamo kayo kung mahal yung bilihin. Dahil sa mga things na wala naman siyang control kasi ibang tao yung gera doon sa ibang bansa. Galing. So yun po, sa ating bigas, okay naman po. At patuloy po tayo sa ano ba pwede natin pag-usapan? Bukas po. Bukas, March 25, 2026, doon po sa House of Representatives at sa House Committee on Justice, magsisimula po yung tinatawag na mini trial sa kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. At kami po ng mga kaibigan ko ay nagpupustahan kung dadalo ba, sisipot ba si Vice President Sara sa mini trial na ito. Tapos inimbitahan po siya at inaasahan siya na sumipot bukas at para ang purpose po na siya ay papuntahin
kung gusto niya pumunta. Ang purpose po ng kapag-iimbita kay Vice President Sara Duterte bukas sa House Committee hearing ay para ang dalawang kampo, yung nagrereklamo o yung nagsampa ng impeachment complaints at saka si Vice President Sara Duterte, ang respondente ay para i-present po yung kanilang mga witness at saka ebidensya. Bukas po yan. At ang expected issues po bukas ng komite, ng Justice Committee, yung i-entry po, ipapakilala po ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang legal team, yung 16 po na mga abogado ang tawag doon, i-introduce na po nila ang kanilang mga sarili bilang ipapakilala nila ilang mga sarili bilang tagapagtanggol ng Vice Presidente at posible po natin makita tomorrow, mapanood tomorrow yung mga petisyon na lilipad po mga petisyon para lang about sa kanyang mga bank records ni Sara Duterte at saka yung protective custody din na ni kay Ramil Madriaga. Baka most likely talakayin po yon bukas. At alam po natin may mga rules at sana po yung mga kagaya ni Representative Paulo Marcoleta, sana po ay binasa na niya yung kanyang rules na binigay sa kanyang kopya ni Committee Chairwoman Jinky Luistro noong nakaraan na hearing. Sana sinaulo na po niya yon para hindi na siya magtatanong na magmumukha siyang tanga-tanga. Hindi siya aware na nandun na nakalagay lahat po sa rules. So, ang rules of participation po bukas ng respondente at saka mga naghain ng complaint ay ang makakapagtanong lang po ay ang mga regular at ex officio members ng Justice Committee. Sila lang po yung pwedeng mag-participate sa hearing. Kung hindi po sila member ng Committee on Justice, bukas hindi po sila pwede magtanong. So, yung attendance po ni Vice President Sara Duterte is optional. Pwede po yung legal team lang niya ang sumipot, pero nagpupustahan nga kami kung sisipot o hindi. Sabi ko hindi. So, pero tingnan po natin, ang schedule po is tomorrow, yung first, at kung hindi po matapos yung diskusyonan bukas, March 25, ay naglaan na po ng ibang mga date ang House Committee on Justice sa April 14, 22, 29, 2026. At kung na-exhaust po yung mga araw na yun at doon pa lang po iaakyat sa plenary na magbobotahan po kung iaakyat na ng House ang reklamo ng impeachment doon sa Senado. So, pwede din po hindi na ito ma-exhaust, depende po bukas. Titingnan natin, manunood po tayo bukas kung ano ang takbo ng hearing patungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay sumunod doon sa step. I think madami po kasing steps na ngayon ang impeachment complaint. Ito pong hearing bukas ay dulot po nung hearing ng March 18 kung saan yung dalawang remaining impeachment complaint 3 and 4 ay nakitaan ng sufficiency in ground. Di pa po una form, tapos substance,
tapos grounds. So, alam po natin na umiikot ang mga aligasyon laban kay Sara Duterte sa misuse of confidential funds. Paulit-ulit po ito, ang confidential funds, hindi lang po yung 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Sa kabuuan po, ang tinitingnan na amount ng confidential funds na kailangan po sagutin kung saan napunta is 612.5 million pesos. Ito po ay combined na ng confidential funds ng OVP at ng DepEd for the year 2022, 23. Yun po. So, sunod po yung bribery, yung patungkol sa mga envelope na doon po sa DepEd, yung mga envelopes. Yung isa doon po na nagsabi po, umamin na siya po ay nakatanggap ng envelopes ay yung dating undersecretary na si Gloria Mercado, Humamil Mercado. Binigyan po siya ng envelopes for a couple of months, I think 9 months po, 50,000 pesos kada buwan. Hindi lang po siya, madami po sila. At yun nga po, isa po yun na contention. At kailangan po ipaliwanag ng kampo ni Sara Duterte kung paano nangyari yun. At yung graft, corruption, at ito po yung pinaka, I think, mahihirapan siguro talaga ang depensa ni Sara Duterte na isa ka ba walang bahala sila sa aligasyon. Hindi aligasyon po ba to na napanood natin to lahat Napanood to natin lahat in real time. Yung is very specific na pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni President Bongbong Marcos. Very specific. Hindi po yun joke. Siya mismo po nagsabi po na hindi joke. 2 beses, no joke. At hindi po yun majo-joke kasi kontrata po yun, verbal. At siya po nagsabi na mismo na yung kanyang kinontrata na tao na gagawa ng krimen. And nagpatotoo po, nagsabi ng yes. So, hindi po natin alam kung paano yon lulusutan ng depensa ni Vice President Sara Duterte the moment po na i-play yung kanyang yung ebidensya, yung video, yung audio, kung saan mismo si Sara Duterte ang naghahain ng ebidensya sa kanyang sarili. So, ang response po nga, alam natin, recap po ang response ng Vice President sa kanyang sagot. Yung tinawag na verified answer ad cautelam na hindi po naman answer. Hindi po yun answer, yun po ay plea na gusto po niyang i-dismiss ang kaso laban sa kanya nang hindi man lamang talaga niya, wala siyang, hindi niya inisa-isa yung kanyang mga aligasyon sa kanya, hindi niya pinaliwanag, wala siyang pakialam. So, yun nga. Paano mo yan sasagutin ng maayos? Kung ikaw mismo, ikaw pala mismo, yung nagbibigay ng ebidensya laban sa inaalid sa'yo. At isa na yon, yung pinaka alam na ba natin na talagang may ebidensya ay yung kanyang pagsasabi na nangontrata ng mamatay tao para patayin si Presidente, si First Lady, at si dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Hindi niya po yun ipagkaila. Sinabi niya yun. No joke. So yun ba ang tanong ko ngayon sa mga kababayan na nakikinig ngayon? Yan ba ang gusto ninyong maging presidente ng Pilipinas sa 2028? Ganyang bang klase? Mamamatay tao ang mindset. Kung ayaw niya, ipapaligpit ka na lang.
Ganun ba ang gusto natin? Na-tolerate po natin si dating Presidente Rodrigo Duterte. Na-tolerate po for 6 years. Uulitin pa ba natin yun sa 2028 pag itong si Sara Duterte ay nakalusot at hindi na-impeach ngayong taon? Ito tolerate mo natin isa na namang killer mindset na hindi man lamang nagsasuggest na para nagsasuggest sa taong bayan na para makasave ng kuryente or enerhiya at saka gasolina ay huwag mag-carpooling at huwag gumamit ng bisikleta. Yan ba yung klase ng presidente yung gusto ninyo? Na kahit alam natin walang ginagawang konkreto sa kanyang opisina at naglalagi na lang doon sa Davao City na nagpapakaano lang na walang ginagawa pero mataas ang rating. Pinaghahawakan yung taas ng kanyang rating pero wala naman tayo nakikita ginagawa niya na konkreto kasi nga ayaw niyang tulungan ng gobyerno, ayaw niya tumulong kahit siya ay masolusyon. Kahit alam niya na dati noon pa bago siya naging vice-presidente ay meron ng mga maleta-maleta. At sabi din niya noong 2022 ay alam na niya na magkakaroon ng gulo, sigalot sa Middle East ngayong taon. Ganun ba? Ganun ba yung gusto natin? Ako hindi ko gusto ng ganyan. Na tingin ko mas matalino pa ako sa vice-presidente. At hindi lang ako nag-iisa na tingting na yan ha. Oh. Kaya galit na galit yung mga DDS sa katulad ni Lovely Granada. Kasi alam talaga natin na mas matalino nga si Lovely Granada kaysa kay isang Sara Duterte. Inaway-away si Lovely Granada, sabi daw hindi daw tama yung sinabi niya na yung Jensen ay parte ng Davao. Taga doon siya nung mga late 90s, early 20s, talaga naman siya parte doon. Tama si Lovely. Si Raulo, tanga-tanga, bobo yung mga nagsabi na mali siya nung sinabi niya naging parte itong lugar na to ng Davao City noong unang panahon. Kagaya din yan ni mga DDS, kagaya ni Senator Marcoleta na ayaw tanggapin na ang ating ang pagdiskubre ng Kalayaan Island Group ay nagawa ng isang explorer na si Paloma ang apelyido. Ayaw niya yon tanggapin at inaway-away pa yung manugang na militar. Anyway, yan po bukas. Bukas titingnan po natin at tingnan po natin kung sisipot kasi si Sara Duterte bukas sa Kamara. Sa House of Representatives, ang akin pong pinusta ay hindi po yan sisipot kasi ayaw po niya doon sa House of Representatives. Hindi po pupunta si Sara Duterte sa isang lugar na feeling niya wala siyang kakampi. Or konti lang yung kakampi niya doon. Ganun po yan siya. Yung sinasabi niyong maisog, hindi yan siya maisog. Hindi yun maisog si Sara Duterte. Kung siya po ay tinutukoy dati, sino ba yun? Sa IC, if I remember, sino ba yung, yun nga, sigurista rin yan siya si Sara Duterte. Sigurista yan siya. Hindi siya yung tipong pupunta doon. Lalong-lalo na kung alam niya na siya. Tapos ang pinoproject, dihado siya. Tapos ang pinoproject ng mga DDS na persona ni Sara Duterte ay warrior princess o whatever, warrior na takot. Laging nananakot na pagdating ng 2028, matakot kayo kung maging presidente si Sara Duterte. Hanggang ganun na lang.
matakot yung 32 million na bumoto kay Sara Duterte, excuse me po, bulke po ng 32 million na ay Marcos loyalist po. Excuse me, hindi na po yan mauulit ang 32 million ninyo. Excuse me. Real talk lang. So, yun nga po, bukas, abangan natin ang hearing po, ang mini trial. Ito na po kasali po to sa proseso, mini trial na po sa impeachment ni Sara Duterte doon sa House of Representatives. Iko-conduct po ng House Committee on Justice bukas ang mini trial na to. Inaasahan po na dumalo. Inimbitahan po si Vice Presidente para humarap. Pero hindi po ako inaasahan na harap. Yung kanyang pong mga abogado ay inaasahan humarap. Alangan naman. Kasi kung hindi sila humarap, pino-forfeit po nila yung kanilang karapatan na marinig ng panig nila tungkol sa usapin na ito. So gusto po ba nila i-waive nila yung kanilang karapatan na yon? Depende sa kanila. Sa kanila po, dapat po nila ayusin ang tawag dito, kanilang sagot. Kasi hindi na po nakakasatisfy yung sagot ng kampo ni Sara Duterte na ang tanungin na lang yung COA patungkol sa kanyang confidential funds. Hindi na po yung nakakasatisfy. Hindi na po hindi na po nakakasatisfy yung walang sagot kung sino, sila Mary Grace Piatos, yung mga ganun na mga personality. Hindi na po nakakasatisfy yung sinasabi ng hanapan ka ng ultimate facts, dito ganyan, pero the fact of the matter is, mismo po yung kanyang abogado, si Michael Powa, ang nag-utos sa isang undersecretary dati na kumuha ng certification galing sa Armed Forces of the Philippines, na ang Armed Forces po hindi naman po nakabenepisyo. May nawawala pong 15 million. Hindi rin po nakakatulong yung paliwanag na bakit. Tinatanong kung bakit po inutusan, nagsumulat si Chief of Staff ni Sara Duterte na si Zuleika Lopez, sumulat po sa COA at inutusan ng COA na huwag magbigay ng mga datos na hinihingi ng House of Representatives sa mga panahon na yon, nung sila po ay tinitingnan ang kanilang spending sa Office of the Vice President. Bakit siya nagsulat sa isang binabawalan niya ang COA na magsumite ng mga dokumento na hinihingi ng Oversight Committee ng House of Representatives? Red flag po yon at hindi po satisfactory yung naging sagot sa mga tanong na yan, lalong-lalo na nung yun po ang nagdulot ng pagbabanta sa buhay ni Presidente ng mismo si Sara Duterte noong November 23, 2024 ng madaling araw. So hanggang dito na lang po ako ulit at wag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe kung nagustuhan po ninyo ang podcast ko ngayon dito sa araw na ito. Wag po ninyong kalimutan mag-subscribe kay Nyolo. Thank you Nyolo. Where is my pasalubong? At kay Tita Admin Rich at kay Banat Boy Magdurigma. Samahan po ninyo kami sa aming mga daily small podcast para lang po malaman ninyo po ano yung nangyayari dito sa ating gobyerno. Paano po kumikilos ang ating gobyerno. Kasi yung iba pong mga balita ay hindi niyo napapansin kung kayo po ay nadidistracted sa mga fake news na pinapakalat ng kampo ng mga Duterte. Di ba ba? So, hanggang dito lang po ako ngayon. Salamat po sa mag-join at I will see you all tomorrow. Hopefully, meron po tayong mapag-uusapan about sa ongoing na hearing bukas sa House of Representatives. So, salamat po and I will see you all tomorrow. Thank you and goodbye. Bye-bye.